Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po pinag-uusapan na po ito sa social media at sa mainstream media. Yung pagre-resign daw po ni Lucas Bersamin, ang dating executive Lucas Bersamin mga tamay. Dating executive po ito mga tamay. Napakatindi po ng kadaan to. Parang ito ay little president po mga tamay ito. Ito pong si Bersamin, di po ba? Nilinaw niya po na hindi naman daw po siya nag-resign, mga kababayan. Bakit kaya? Ang sinasabi ng palasyo nag-resign ka itong si Executive Secretary, dating Executive Secretary Bersamin, di ba? Pinahayag po yan ni Auntie Claire na nag-resign daw po yan. Yung pala hindi. Mga kabayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto dahil sa delikadeza. Sadya daw na desisyon lamang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang palitan siya sa pwesto. Ang buong detalye sa Express Report ni Cheryl Cosip. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Ganyan inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbibitiw umano sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero sa aming panayam ngayong araw, nilinaw ng dating kalihim ang pangyayari. Ayon kay Bersamin, hindi siya nag-resign pero bago raw ang anunsyo ng palasyo, isang malapit na kaibigan umano ang tumawag sa kanya at sinabing kailangan niya nang umalis sa pwesto. Hindi na sinabi ni Bersamin kung sino ang tumawag sa kanya pero malapit din daw ang taong ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Gandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Hindi naman ako plinta. Sabi pa ni Bersamin, hindi rin daw siya nag-alinlangang tanggapin ang desisyon ng presidente. Wala raw siyang sama ng loob sa desisyong alisin siya sa pwesto. Gumaan pa nga raw ang loob niya dahil dito. I was not even disappointed. I do not have that feeling na na-if out ako. Totoo, parang nabunutan ako ng tinik o napagaang ng malaki yung aking dibdib. Dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng responsibilidad. Ano? So, I feel relieved. Hindi ako nagmumukmuk, hindi ako nagagalit. Katunayan, nagkausap pa sila ng harapan ni PBBM matapos ang anunsyo ng palasyo. Giit niya, maganda ang relasyon niya sa Pangulo bago pa man ang pagbaba niya bilang kalihim ng ehekutibo. Pero sabi rin ni Bersamin, posible raw na may kinalaman ang biglaang pagkakatanggal sa kanya sa pagkakadawit ng kanyang apong si Adrian Bersamin sa isyu ng korupsyon. Si Adrian, ang Presidential Legislative Liaison Office Chief na ayon kay Ombudsman Boying Remulla ay pinag-aaralan nilang sampahan ng reklamong conspiracy to commit plunder. Kung meron silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Ayoko nang masyadong mabigat or matagal na pag-uusap tungkol yan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkakadawit ni Bersamin sa isyu ng korupsyon. Pero ang mensahe niya ngayon sa mga dating kasamahan sa gobyerno, bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Dahil ayokong makasakit ng damdamin. No? Tinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Nagbabalita mula sa frontline. Sana hindi ka rin makalusot kahit wala ka na sa gobyerno. Bersamin, napakarami niyong ginawa. Umano. Yung ginawa niyo lang kay dating Pangulong Duterte, hindi ba? Grabe. Ikaw nga nagsabi nun hindi na makakabalik si dating Pangulong Duterte. Di ba? Grabe ginawa niyo sa buhatan niya taron.
At grabe po ang korupsyon. Imposible po hindi kayo masangkot sa korupsyon ng gobyerno. Isa po kayong executive secretary. Little president. Hindi po ba? Napakarami pong anomalya ng korupsyon sa ating bansa. Di ba? Yung sinasabi nga po, isang damukal. At nababanggit din po ang pangalan nyo sa korupsyon. Pati ang inyong apo. Talagang pagdating sa pera, talagang lahat ng issue ng korupsyon, mga kabayan, ay napakahirap pong tanggihan, lalong-lalo kung mahina ka sa pagnanakaw. malakas ang hatak ng pagnanakaw sa iyo. Ganon 'yun eh. Para bang ang hirap tanggihan dahil sa sobrang dami at laki ng mga komisyon. Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay, na kahiya-hiya pa ang labas nito. Kahiya-hiya pa ang si Auntie Claire na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Kahiya-hiya pa. Napahiya na naman. Bagay, makapal na naman po pagmumukha niyan umano eh. At sanay na sanay po din niya sa fake news umano. Yan, fake news na naman. Fake news na naman ang pinalabas niya. Dati niyang kaalyado. Dati niyang kasama sa trabaho. Pero, ibang-iba po. Ibang-iba ang inilabas po ni Claire Castro kaysa po doon sa totoong nangyari dito kay Bersamin. Hindi naman pala ito nagretiro o nagresign dahil po hindi siya nagresign. Tinanggal siya! Tapos sasabihin nyo nagresign dahil doon sa delikadesa. Well, hindi naman pala totoo eh. Dahil wala naman siyang delikadesa umano. Kaya kasinungalingan yung pinakalat ni Claire Castro na nag-resign dahil sa delikadesa. Wala nga siyang delikadese. Hindi nga siya nagre-resign. Tinanggal nyo lang. Kaya tuloy sumama pa loob ng tao. Dahil hindi naman nagre-resign, sinibak nyo. Kasama nyo sa lahat ng mga sikreto. At kasama nyo sa lahat, pati sa paggawa ng budget. Di mo ba? Kayo magkakasama eh. Diyan eh, sa Malacanang. Executive Secretary ka pa naman. Lahat ng sikreto alam mo. Di ba? Lalo-lalo yung ginawa ng budget. Alam nila yan. Di po ba? Secretary, dating Secretary Bersamin? Di ba alam yung mga insertion? Lalo-lalo yung GAA. Di po ba? Merong 2025 GAA. Nasingitan po ng 241 billion yung mga blanco. Hindi mo ba alam yan, Bersamin? Ganon din po yung 2025, 473 billion. Ayon po yan kay Erese, mga tambay. Ayon kay Erese po yan. Napakarami pong sasagutin na issue ng korupsyon itong mga tao na ito. Hindi po ba? At meron din po 2024, 500 billion. At 2023 ay meron din pong tumataginting na 300 billion. Puro bilyones po mga tambay ang pinag-uusapan. At may issue pa rin yan, mga tambay. Yan, kasama sila Executive Secretary, hindi kaya? Mga tambay, yung issue sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion. At yung pera po sa PDIC, SSS, GSIS, Maharlika Investment Fund, pati ang ginto. Mga tambay, isang damukal na issue ng kaperahan. Pati nga loto, may issue rin kayo eh. Hindi ba? Pati sa pagbebenta ng airport, may issue pa rin. Nakita nyo po? At lalong-lalo na, may issue pa rin po sa pulburon. Check na, laging kasama, Executive Secretary. Hindi kaya marami ding nalalaman ito pagdating sa party-party ng pulburon sa Malacanang? Umano na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na tinatawag niya sa kanyang kapatid Bonget. Palagay ko maraming alam ito. Si Bersamin, Executive Secretary ba naman eh? Yung mga party-party, yung mga pulburon, di kaya? Kaya yan po mga tambay. Si Bersamin, hindi po siya nag-resign para po sinasabing siya po ay nag-resign. Siya po ay sinibak. Tinanggal po siya. Tinawagan lang po siya.
Dahil nga sa sinasabing delikadesa, mga kabayan. At sana po, dumating po ang panahon at oras na maimbestigahan po silang lahat at managot at isuka muli ang kanilang mga ninakaw umano. At makulong pa sana. Kung may bitay lang sa ating bansa, ay napakasarap po na mabitay din po sana umano. Sa dami po ng ginawa nilang kawalanghiyaan at katarantaduhan at kademonyohan sa ating bansa, lalong-lalo po sa pera at pamumulitika. Hindi po ba? Itong mga tao na ito umano, nagiging akala mong pag humarap na po sa interview at humarap na po sa media, akala mong mga walang kasalanan ng mga hindot. Akala mong kay bubuting tao ang mga hindot na ito, na walang bahid, korupsyon at pagnanakaw. Pero ang pinag-uusapan sa ating bansa ay bilyon-bilyon, trilyon. May araw din kayo, mga hindot kayo umano. Kaya nga sinasabi ng Vice President, napakarami na ginawang anomalya at korupsyon sa ating bansa ang mga taong ito umano. At ganoon din ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte, grabe ang ginawa nila. Hindi na paglilingkod at serbisyo sa bayan ang ginawa. Puro pagnanakaw na. Kaya po tayo po ang naghihirap at nagkakamatay sa mga pinagagawa nila. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, kahit naman po magretiro at hindi po magretiro, wala rin naman pong silbi sa taong bayan. Ang nangyari po, sila po ang malaki ang naging serbisyo o silbi sa atin. Dahil po, kahit po siya mag-resign o mag-retired, napakarami na pong pakinabang umano ang nakuha sa taong bayan. Buong buhay niya, hindi na po siya magugutom sa dami ng nakuha yata nilang lahat, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa inyo lahat po mga tambay. Thank you po. Sa muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Bye-bye.